Isang mapagpala at mabiyayang araw po sa ating lahat. Tunay nga na nagagalak ang inyong lingkod sapagkat tayo ay muling pinagkaisa ng ating Panginoon para sumamba sa kanyang dakilang pangalan. Purihin natin ang ating Diyos na buhay at patuloy na tayo ay manatili sa kanyang presensya. Kumbaga, tayo ay patuloy na magbabad sa presensya ng ating Panginoon. At tunay nga na napakadakila ng ating Panginoon sapagkat gumagawa siya ng mga kaparaanan upang tayo ay patuloy na hindi makalimot sa ating Panginoon. Patuloy na tayo ay sumamba sa Espiritu at sa katotohanan. At patuloy na tayo ay pagkaisahin upang tayo ay magkaroon ng isang layunin, ang itaas ang dakilang pangalan ng ating Panginoon. At sa umagang ito, nais ko pong i-welcome ang lahat ng ating pong mga kapatiran na naririto ngayon, nakasakasama natin sa pagpupuri sa ating Diyos na buhay. So, nariyan po ang ating pong mga kapatiran na mula po sa Balon. Bigyan po natin sila ng isang virtual clap. And of course, we have Kamaya. So, nariyan din po ang ating mga kapatiran sa pangunguna po ni Pastor Fred. And of course, sa Alas Asin. No, andyan po, kasama na rin po yung ating po mga kapatiran sa Sitio Bakery. And of course, we have Kabkaben. Yan, nariyan po yung ating po mga kapatiran sa Kabkaben. No? Higit sa lahat, yung mga taga-Locanin. Of course, kasama po ako dyan sa Locanin. No? Kasama na rin po yung Sitio Mendoza. At narito din po ang ating mga kapatiran sa Paliparan, Locanin. Yan. At nariyan din po yung ating mga kapatid sa Tacloban 2. Nariyan din po ang ating po mga kapatid sa Paliparan, Batangas 2. Yan. At atin pong i-welcome din ang ating pong mga kapatiran sa Pilar. At ang ating pong mga kapatiran na naririyan po sa Forest Garden. So, tunay nga na ang Diyos ay napakabuti. Hindi siya nagkulang sa lahat ng pagkakataon. Hindi niya tayo pinapabayaan. At sa pamamagitan ng virtual Sunday service na ito, tayo po ay matututo, tayo ay palalakasin, the Lord will strengthen us spiritually. At patuloy na inaanyayahan ko ang bawat isa na manatili sa presensya ng ating Panginoon at patuloy na magpanalanginan tayo sa isa't isa upang tayo ay lumakas sa lahat ng pagkakataon. At nais ko po ipaalaala sa bawat isa na magkaroon pa rin tayo ng pagsisikap na maingatan natin ang ating mga sarili laban sa pandemyang umaatake sa ating lipunan. At patuloy nating anyayahan ang presensya ng ating Panginoon upang tayo ay gabayan sa ating pang-araw-araw na buhay. Muli sa inyong lahat, welcome sa gawain ng ating Panginoon. Manatili tayo sa presensya niya at tayo ay magbabad sa kanyang banal na presensya. Muli sa inyong lahat, magandang umaga at ang pagpapala ng ating Panginoon ay sumaating lahat. Isang magandang umaga po sa bawat isa. Dadako tayo sa ating pagsamba ngayong araw ng linggo. Ang oras na ito ay para sa Lord. Kaya tayong lahat po ay yumuko at tayo ay mananalangin. Amang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa umagang ito, kami po ay labis na nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo dahil dumating na naman ang araw ng linggo upang kami, Panginoon, ay magpasalamat, upang kami ay magpuri, sama-samang magpuri sa iyong banal na pangalan. Wala kaming alam na gagawin sa oras na ito, kundi ang papurihan ang iyong banal na pangalan. Itanyag ka, Panginoon, dakilain ka. Ngunit nakikita mo ang laman ng aming mga puso. Anumang bagay na nakarumi sa amin, Panginoon, anumang bagay na nagawa namin
ito may nasambit na hindi sinasadya, Panginoon. Tulungan mo kami na magbago. Turuan mo kami, Panginoon, na laging mapagpakumbaba. Laging humihingi ng tawad sa inyo. Dahil wala kaming magagawa kung wala ka sa buhay namin. Hindi namin alam kung ano ang patutunguhan ng aming buhay. Pero nandyan ka, O Diyos. Salamat sa kadakilaan mo. Salamat sa pagmamahal mo. Salamat, Panginoon, dahil ikaw ang Diyos na nagbibigay sa amin ng katagumpayan, nagbibigay sa amin ng buhay at kalakasan, nagbibigay sa amin ng kagalingan, Panginoon. Salamat dahil ikaw ang Diyos na makapangyarihan, na dapat lang namin sambahin, dapat naming papurihan, dapat naming dakilain, Panginoon. Kaya sa umagang ito, itinataas namin sa iyo ang aming pagpupuri at pagsamba. Samahan mo, Panginoon, ang mang-aawit, ang mangunguna, Panginoon. Tulungan mong maitanyag ka, tulungan mong mapapurihan ka, O Diyos. Dahil ito lang ang kaya naming gawin. Huwag mong hayaan na ang mga bato, Panginoon, ang magpuri. Kundi kami na mga anak mo, kami ng mga nilikha mo, kami na sumasamba sa iyo. Kami, Panginoon, na nagbibigay ng kastaas-taas ang papuri sa iyo. Lord, sa umagang ito, Panginoon, itinatas namin sa iyo ang iyong lingkod na gagamitin, Panginoon, upang magbigay, O Diyos, ng mensahe sa bawat isa sa amin. Lord, para sa amin to, tulungan mo kami na sa pamamagitan ng aming mga pakikinig, O Diyos, ay mabago mo kami ng lubusan, Panginoon. Tulungan mo kami ng mensahe mo ay maituro sa amin, O Diyos, sa araw-araw naming buhay. Magagamit namin ito upang hadlagan na gumawa ng kaaway sa aming buhay. Magagamit namin ito, Panginoon, para sa pagpapala sa iba. Magagamit namin itong mga mensahe mo, Panginoon, upang hadlangan, O Diyos, ang gawa ng kaaway. Lord, salamat. Dahil ang mensahe mo ay siyang nagbibigay ng kalakasan namin sa loob ng isang linggo. Kung wala ang mga salita mo, Panginoon, kami manlulupaypay. Kaya, O Diyos, turuan mo kami. Turuan mo kami sa lahat ng aming mga gagawin, Panginoon. Pangunahan mo kami. Salamat, O Diyos. Salamat. Salamat. Sa umagang ito, hayaan mong maitanyag ka. Hayaan mong mapapurihan ka. Hayaan mong mabigyan ka ng pinakamataas na papuri at pagsamba. Hindi hadlang, Panginoon, ang komunikasyon ng bawat isa. Dahil ito ay kalooban mo, Panginoon, at nawa, O Diyos, nasasabik na kami sa aming mga kapatid, na nawa, O Diyos, lagi mo silang subaybayan at samahan, lagi mo silang ingatan, Panginoon. Nawa sa susunod pang mga araw, sa susunod na mga linggo, magkita-kita na kami, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Salamat. Sa iyo ang mataas na papuri at pagsamba. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Magandang araw po sa ating lahat. Tayo po ay sama-samang mag-awitan at magbigay ng kapurihan sa ating Panginoon. Awitin po natin ang Jesus, ikaw ang number 1. Sasambahin ko
Para sa'yo, mga salitang ay nagpapalaman. Ako ang tinulad mo sa ilang lilipad sa presensya mo. Kagalang ka ay galang ka sa
kadakilaan, Panginoon. Ikaw lamang, Panginoon, ang aming pupurihin, Lord Jesus. Ikaw lamang ang aming dadakilain sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Magandang umaga po sa bawat isa. Narito na naman po tayo sa pagsasama-sama upang magbigay parangal, pagpupuri, bahagi ng ating pagsamba sa ating Panginoong Hesus na siyang hinahanap ng Diyos Ama, na sambahin natin siya sa espiritu at katotohanan. Kaya mga kapatid, sa mga kayo naroroon, dahil tayo ay online worship service, inihingi ko po ang inyong atensyon, ang pagbibigay ng seryosong mga sandali upang makinig ng kanyang mga salita, sapagkat alam naman natin na ang pinakapuso ng pagsamba ay ang pangangaral at pakikinig naman ng salita ng Diyos. Ano po? So sige po, magpapatuloy tayo. Nais ko pong buksan ninyo ang inyong mga Biblia. Samahan niyo po ako sa pagbabasa sa aklat ng Juan, kabanatang 4, sa mga talatang 23 hanggang 24. Juan, kabanatang 4, 23 hanggang 24. Ganito po ang sinasabi sa wikang Tagalog. Ngunit dumarating na ang panahon, ngayon na nga, na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan, sapagkat ito ang hinahanap ng Ama sa mga sumasamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Tayo po'y manalangin, nagpupuri kami at nagpapasalamat, O Diyos, sa mga sandaling ito na kami ay magbubulay-bulay, mag-aaral ng iyong mga salita. Hayaan mo na maranasan namin ang kilos ng Espiritu Santo at ang kasaganaan ng aming maunawaan, ng aming maintindihan, nang sa gayon may sa pamuhay namin ito, Panginoon, at masumpungan mo kami na tunay na sumasamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Kaya salamat po, Diyos, pagpalain mo ang iyong bayan sa umagang ito sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Okay po, sa binasa natin, merong iniutos ang Panginoon na tayo nasasamba sa Espiritu at katotohanan ay hinahanap ng Diyos, na siyang sasamba sa ganong mga kapamaraanan. Ibig lamang sabihin, sapagkat sinasabi rito na ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat sambahin natin siya, hindi sa laman kundi sambahin natin siya sa Espiritu. At hindi lamang siya Espiritu, kundi siya rin ay Diyos ng katotohanan, hindi Diyos ng kasinungalingan. Kaya pinagsama ang Espiritu at katotohanan, sapagkat ang Diyos ay Espiritu at siya ay Diyos sa katotohanan, Diyos ng tama, Diyos na totoo, at hindi Diyos ng kasinungalingan at kamalian. Ano po? May mga natututunan tayo na tila tama at sapat na sa buhay natin. No? Ngunit kailangan pa pala natin na makatuklas at makarinig ng panibagong impormasyon o kaalaman, lalo na kung patungkol ito sa pananampalataya. Ano po? Nais ko po kayong tanungin, ang narinig ba ng babaeng Samaritana ay bago sa pandinig niya? Sapagkat ang pag-uusapan natin ngayon ay ang tagpo ng isang babaeng Samaritana at ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya ang tanong ko sa inyo, ang narinig ba ng babaeng Samaritana ay bago sa pandinig niya? Dahil sinasabi ng Panginoon na dumarating na nga ang panahon at ngayon na nga ng mga tunay na sasamba sa Ama
ay sasamba sa kanya sa espiritu at katotohanan. Ano po? So, kung bago sa pandinig sa babae ang narinig niya, yes, tama, bago sa pandinig niya. Ito yung sinasabi sa verse 22 at 23. Nang sabi rito, hindi ninyo nakikilala ang inyong sinasamba, ngunit nakikilala namin ang aming sinasamba, sapagkat ang kaligtasan ay galing sa mga Hudyo, kung kaya't dumarating na ang panahon na ngayon na nga, na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. Ayan po. Kaya pagkarinig ng Samaritana sa pangungusap ng ating Panginoong Hesukristo, no, ay nagkaroon kaagad siya ng pagpapasya sa kanyang sarili. At kaya nakapagpasya siya sa kanyang sarili sapagkat nakinig siya sa sinasabi ni Hesukristo. Naniwala siya kay Jesus at sa mga sinalita niya. No? Kaya tayo kailangan nating makinig kung ano ang sinasabi ng Diyos sa pamamagitan ng Biblia. Paniwalaan natin na totoo ang mga salita ng Diyos na nakatala sa Biblia, na ang layunin ay upang isabuhay natin. Kung kaya't naging malinaw sa babaeng Samaritana ang kanyang pangunawa doon sa mga sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo. So kung magkaroon lamang tayo ng interes, no, pagnanais, pagpapahalaga, na anuman ang nababasa natin sa banal na kasulatan, anuman ang naririnig natin sa pangangaral, kung bigyan lamang natin ito ng seryosong pakikinig, pupunta tayo sa simbahan o sa sambahan upang sumamba sa pamamagitan ng pakikinig upang magkaroon ng pagkatuto, magkakaroon tayo ng malinaw na kaunawaan. Kasi kung hindi tayo magkaroon ng malinaw na kaunawaan, mga kapatid, sabihin ko sa inyo, hindi ganun kasidi ang pagiging committed ninyo sa pagdalo sa panambahan sa Panginoon. Anuman ang kanyang nakita at narinig mula sa ating Panginoong Hesus sa kanilang pag-uusap, ito ay kanyang isinasagawa at binigyan niya ng katuparan sa kanyang buhay. No? At ang pagbibigay niya ng katuparan at pagsasagawa niya sa kanyang buhay, doon sa lahat ng mga narinig kay Hesus, ang tawag doon ay pagsamba o worship. No? Ganon din tayo. Ano man ang naririnig natin mula sa salita ng Diyos, sa pagbabasa, sa banal na kasulatan o sa Biblia, pag ito ay isinagawa natin at binigyan natin ng katuparan sa buhay natin, pagsamba. Pagsamba ang tawag nito o sinasamba natin ang ating Panginoong Hesus, na siyang pinagmumulan ng kanyang mga salita na nababasa natin at naririnig natin sa pangangaral ng kanyang mga lingkod. Pagsamba. Number 1. Yung tinatawag na intimacy with God needs highest worship. Pag sinabing intimacy, yung kalapitan mo sa Diyos. Yung kalapitan mo sa Diyos ay nangangailangan ng pinakamataas na pagsamba. Yung pagiging malapit mo sa Diyos ay nangangailangan ng pinakamataas na pagsamba. Mga kapatid, kung wala kang mataas na pagsamba sa Diyos, hindi ka magkakaroon ng tinatawag na intimacy relationship. Dapat magkaroon ka ng tinatawag na intimacy relationship o pinakamalapit, pinakamainam na relasyon sa Diyos. Pag nagkaganon, magagawa mo ang pinakamataas na pagsamba
sa ating Panginoon. Kaya mahalaga yung intimacy, relationship with God. No? Kaya intimacy with God needs highest worship. Pag wala kang intimacy, wala kang malapit, no, mahigpit na relasyon sa Diyos, nung kang makapagsamba ka ng tunay at totoo. Kaya mga kapatid, intimacy with God needs highest worship. Needs highest worship, the intimacy with God. Marami ang gustong pumunta sa langit. Maraming gusto ang maligtas. Marami ang gusto na pagpalain sila ng Diyos. Marami ang gusto na gabayan sila ng Diyos. Marami ang gusto na pagalingin sila ng Diyos. Ngunit nakakalungkot, marami rin ang ayaw maging tapat sa pagsamba. Marami rin ang ayaw na maging tapat sa pagpunta sa church upang sumamba. Marami rin ang ayaw na maging tapat upang magbigay sa gawain ng Panginoon. Marami ang gustong umunlad, ngunit marami ang ayaw magbigay sa gawain ng Panginoon. So, nasa sa atin po ang pagdidesisyon. Kung tunay na malinaw na napapakinggan natin ang salita ng Diyos at nababasa, dapat may linaw din tayo na sundin ang mga bagay na ito. Dapat gumawa tayo ng kasanayan, ng kaugalian sa ating sarili. Uugaliin natin sa ating sarili na laging makapagbigay ng pinakamataas na pagsamba sa Diyos. Dapat gumawa tayo ng isang pamilya, bumuo tayo ng isang pamilya na nagbibigay ng pinakamataas na pagsamba sa Diyos. Gumawa tayo, magkaroon tayo ng isang tahanan na pinananahanan natin na mayroong tinatawag ng pagsamba na pinakamataas sa Diyos. O may tahanan na sumasamba ng may pinakamataas at may kalidad sa Diyos. Then pagkatapos ng intimacy with God, needs highest worship. Number 2, worship connects us to the heart of God. Ang pagsamba sa Diyos ay nag-uugnay o umuugnay ito sa puso ng Diyos. Kaya ang pagsamba natin ay hindi nawawala ng saysay sapagkat ang pagsamba ng may pinakamataas at ang pagsamba na may pinakamahalaga ay nag-uugnay sa puso ng Diyos. Mga kapatid, kinalulugdan tayo ng Diyos at ang Diyos ay nagbibigay ng katugunan ng mga pagpapala sa atin. Kinalulugdan tayo. Tungkulin natin na magbigay ng pinakamataas na pagsamba sa Diyos upang meron tayong pagpapanatili na ugnayan sa puso ng Diyos. Ang ating patotoo ay isang epektibo na pamamaraan upang masamba natin o makapagbigay tayo ng pinakamataas na pagsamba sa Diyos. Ang ating patotoo kung paano mo nakilala ang Panginoon, paano ka kinilos ng Panginoon. Sabihin natin sa mga tao ang mga patotoo natin kung gaano kabuti ang Diyos sa buhay natin. No? Dahil ang patotoo natin, kung gaano kabuti ang Diyos sa buhay natin, ay isang epektibong pamamaraan ng ating pagsamba sa Diyos at pagpapatotoo sa ating kapwa. No? Ang ating tunay at mataas na pagsamba sa Diyos ay nagdadala ng kapangyarihan sa ating sarili
upang magawa natin ang nais ng Diyos at madala natin ang maraming tao patungo sa iyo, sa Diyos. No? Kasi tinitingnan ng Diyos ang ating pamumuhay bilang isang Kristiyano. At ito ang magsasalita sa Kanya. Tinitingnan ng mga tao kung gaano tayo katotoo at tapat na sumasamba sa Diyos. So tinitingnan nila ito, lalo tigit nakikita nila ang liwanag, ang katwiran ng kabanalan ng Diyos sa buhay natin. Nagkakaroon ito ng kapangyarihan sa iba upang sila ay ma-impluwensyahan, madala natin sa Panginoon. Katulad na lamang ng sinasabi sa mga talatang 39 hanggang 40. Anong sinasabi rito? Sa Kabanatang 4, 39 hanggang 40. Ang sabi rito, maraming Samaritano sa bayang yaon ang sumampalataya kay Jesus dahil sa patutong ito ng babae. Sinabi niya sa akin ang lahat ng aking ginawa. Kaya paglapit ng mga Samaritano kay Jesus, hiniling nila na tumigil muna siya roon at nananatili siya roon ng 2 araw. Our testimony is the effective way of worship to God towards others. So maaakay natin sila. Maaakay natin sila upang madala natin sila sa pananampalataya sa Panginoon. Ang tunay at totoong pagsamba ay nagbibigay ng kapangyarihan sa ating sarili upang magpatotoo, makita ng ating kapwa na tunay na may Diyos na buhay at totoo sa ating buhay. No? Pag nagkagayon, may kapangyarihan tayo na hikayatin, dalhin natin sila, akayin nila, o akayin natin sila patungo sa Diyos. Wag nating gawin bilang mga Kristiyano na mag-akay tayo ng mga unbeliever o mga tao sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga biyaya at pagpapala. No, bagamat hindi naman masama ang magbigay, ang tumulong sa mga taong ito, lalo na sa mga ngailangan. Pwedeng magbigay pero kakaingat tayo dahil baka ang mga taong ito, pag nadala natin sa church at nabigyan ng mga pagpapala, baka ang tingin nila sa Diyos ay Diyos ng mga pagpapala. Bagamat totoo, pero ang sabi rito, maaring ang tingin nila sa Diyos ay grocery. Alam niyo po ba yung grocery? No, maraming paninda, maraming biyaya, maraming pagpapala ron, maraming pagkain. Kaya kakaingat po tayo, may mga karanasan po na kami dyan, sinasanay namin ang mga tao, ang mga hinahayuan namin, ang mga binabible studyan namin, ng pagbibigay at sinasabi namin, mabuti ang Diyos. Ang sinumang lumalapit at pumupunta sa church, sumasama sa pagsamba, ay bibigyan ng Diyos ng pagpapala. Kaya tuloy, nung wala na kaming may bigay, hindi na rin sila sumasamba. Kaya kakaingat po tayo, no? Kakaingat po tayo. Dapat ang makita sa atin ay ang katapatan na meron tayong tunay at mataas na pagsamba sa Diyos at makita nila ang katwiran at ang kabanalan sa ating buhay, na hindi tayo nakikisama na sa anumang mga makamundong gawain, kundi namumuhay tayo sa makadiyos at matuwid na pamamaraan. So, worship connects us to the heart of God. Then, number 3, true worship makes realize our position before the Creator.
Sa verse 25, 28, makikita po natin doon, no? Na ang sabi rito, sinabi ng Panginoon, nalalaman ko pong paririto ang Mesiyas, ang tinatawag na Kristo. Pagparito niya, siya ang magpapahayag sa atin ng lahat ng bagay. 26, sumagot si Jesucristo, akong nagsasalita sa iyo ang tinutukoy mo. Sabi ni Jesucristo, na siyang paparito upang magpahayag ng lahat ng mga bagay. Dumating ng sandaling yun ng kanyang mga alagad na bigla sila nang makitang nakikipag-usap siya sa isang babae. Ngunit isa man sa kanila ay walang nagtanong kung ano ang ibig ni Jesus o kaya'y kung bakit siya nakikipag-usap sa babae. So mga kapatid, alam nyo ba, kaya nagtaka ang mga alagad. Bakit nakipag-usap sa isang Samaritana ang Panginoon bilang nagmula sa lahing Hudyo? Dahil ang Samaritano at ang mga Hudyo ay mayroong tinatawag na discrimination. Iniiwasan, ayon sa kultura ng mga Hudyo, walang karapatan ang mga Samaritano na makihalubilo, makipag-usap, dahil wala silang karapatan sa kaligtasan at ang tingin ng mga Hudyo sa mga Samaritano ay mga makasalanan at mapapahamak. Ngunit salamat sapagkat dumating ang ating Panginoong Hesus at nakita na tunay na sumasamba ang mga hintil kaysa mga Hudyo. Kung kaya't binigyan ng karapatan ng Diyos na magtamo rin ng kaligtasan ang mga hintil. Kung kaya't nangyari na ipinakita sa gawa ng ating Panginoong Hesus na walang pwedeng mamagitang diskriminasyon sa hindi Hudyo at mga Hudyo. Dahil lahat, Hudyo man o hindi Hudyo, Israelita man o hindi, ay binigyan ng karapatan ng Diyos na magtamo rin ng kaligtasan. So napakaganda. Kaya napakahalaga na magkaroon tayo ng tunay na pagsamba sa ating Panginoong Hesus sapagkat ang tunay na pagsamba ay nagbibigay ng tamang posisyon, tamang paningin sa ating dakilang lumikha. Kaya mga kapatid, ang pagsamba at paglilingkod natin sa Diyos dapat seryosohin. Lalo tigit ang pagsambang ito, ang pananampalatayang ito, ang paglilingkod na ito, ay hindi lamang may pakinabang habang nabubuhay tayo. Kundi higit na pakinabang nito ay yung kaligtasan natin sa piling ng Diyos at hindi sa impyerno. Kaya nga, ang tunay na pagsamba ay nagbibigay sa atin ng tamang kalagayan sa paningin at sa puso ng ating dakilang lumikha. Halimbawa na lamang dito ulit ang babaeng Samaritana sa talatang 25 na nalaman, sinabi ng babae na nalaman kung paririto ang Mesiyas at ang tinatawag na Kristo. Pagparito niya, siya ang magpapahayag sa atin ng lahat ng bagay na ito. Ngunit dahil ang tunay na pagsamba ay nagbibigay ng tamang posisyon o kalagayan natin sa puso ng Diyos, kung kaya't sinabi ng Panginoon dun sa babae na kung narito lamang siya ay pwede rin niyang sabihin sa atin na akong nagsasalita sa iyo ang tinutukoy mo, sabi ng Panginoon, na siya ang Mesiyas, kasi hindi alam ng Samaritana ng kanyang kausap ay ang Panginoon, ang tagapagligtas o ang Mesiyas. So ganun din po tayo, ang tunay na pagsamba ay nagdadala sa atin upang makikilala natin ng lubusan si Jesucristo kung sino siya. So salamat sapagkat nakilala natin si Jesucristo na siya pala ay anak ng Diyos Ama, isinugo ng Diyos Ama
upang maging tagapagligtas natin. So, ang pagkakilala at pagkaroon natin ng kaalaman sa Kanya, na siya pala ang Panginoon at Diyos na tagapagligtas natin, meron kasing umusbong sa atin na tinatawag na tunay na pagsamba. So, ito yung hinahanap ng Diyos Ama. Tunay na pagsamba. At ang tunay na pagsamba ay pagsamba sa Espiritu at sa katotohanan. So, ang Diyos ay Espiritu at Diyos ng katotohanan. Number 4, true worship gives us the desire to be an obedient. Mga kapatid, kung meron mang mga naging tapat na mga mananampalataya, na mga kapatiran, na kahit anumang nararanasan sa buhay, anumang krisis, anumang panganib, anumang kalungkutan sa buhay, ngunit nagpapatuloy pa rin sila sa kanilang pananampalataya, sa kanilang pagsunod, sa kanilang paglilingkod sa ating Panginoong Hesus. Bakit? Ang sabi rito, sila yung mga taong merong tunay na pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. Kaya true worship gives us the desire to be an obedient. Yung mga masunurin, yung mga naging tapat, sila ang merong tunay at totoong pagsamba sa Diyos. So, true worship gives us the desire to be an obedient. Nagiging masunurin tayo. Sa verse 28, sinasabi rito, iniwan ng babae ang kanyang banga, bumalik sa bayan at sinabi sa mga taga roon, 29, halikayo, tingnan ninyo ang taong nagsabi sa akin ng lahat ng ginawa ko. Siya na kaya ang Kristo. Kaya't lumabas sila ng bayan at nagpunta kay Jesus. Alam nyo ba, no, ang ginawang ito ng babae ay isang pagpapakita na tunay na naniniwala siya sa ating Panginoong Hesus, tunay na nagpapakita siya ng tunay na pagsamba. Kung kaya't ibinalita niya sa kanyang mga kamag-anak, kababayan, kalugar, si Jesucristo na kanya nakausap at kung sino siya sa pagpapakilala sa kanya. So alam naman natin sa dulo nito, ang sabi ng mga tao, hindi na namin kailangang makinig pa sa mga sinasabi mo. Sasamba na kami sa Panginoon na ito, sa Diyos na ito, dahil narinig at nakita namin siya at napatunayan namin na totoo ang kanyang mga sinasabi. Ganon din tayo. Ang tunay na pagsamba sa Diyos ay nagdadala sa atin doon sa pagiging masunurin. Kumusta kaya ang sino man sa atin? Naging masunurin kaya, naging tapat kaya sa paglilingkod, sa pagdalo sa panambahan, sa pagbibigay sa gawain ng Panginoon, sa pamumuhay, sa katwiran at sa kabanalan? Mga kapatid, ang tunay na pagsamba ay nagbibigay ng tunay na nasain upang maging tapat na sumusunod, nananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Hindi mahirap ang sumunod sa ating Panginoon. Hindi mahirap ang sumunod sa ating Panginoong Diyos kung susunod ka lamang sa Kanya. Kaya nahihirapan ang ilan na sumunod sa mga utos, sa mga salita ng Diyos dahil ayaw nilang sumunod. Kaya minsan mahirap tayo na makasunod sa Panginoon dahil ang Diyos ang pinapasunod natin sa ating mga kagustuhan. Masakit po pero
minsan nagiging totoo po yan sa iba na mga Kristiyano. Bakit ko nasabi na mahirap sumunod minsan sa ating Panginoon? Dahil ang Diyos ang pinapasunod natin sa ating mga kagustuhan o ang Diyos ang pinapasunod nila sa kanilang kagustuhan. Sa paanong paraan? Pag nananalangin, pag tumawag sa Diyos, Panginoon, bigyan mo kami ng ganito. Panginoon, pagpalain mo kami. Panginoon, ingatan mo kami. Panginoon, iligtas mo kami. Ang tanong, ano ang naibigay mong kalugod-lugod na pamumuhay na paglilingkod sa Diyos para magkaroon ka ng karapatan na humingi sa Diyos? So, ang binanggit dito, kung ang Diyos ang pinapasunod natin sa ating mga kagustuhan, tila inuutosan natin ang Diyos, Panginoon, bigyan mo ako ng ganito. Panginoon, iligtas mo ako. Panginoon, ingatan mo ako. Hindi masama ang humiling sa Diyos. Pero nawa, meron tayong naimpok na kayamanan sa Kanya, sa Kanyang kaharian. At ano yung mga kayamanan na yon? Totoong pagsamba, totoong paglilingkod, totoong pagsunod. Totoong pamumuhay sa katwiran at totoong pamumuhay sa kabanalan. Mga kayamanan yan na dapat unang inimpok natin sa Diyos upang mayroon tayong karapatan, hindi lamang tumawag ng ama-ama, kundi may karapatan tayo na humingi sa ating Panginoon Diyos. So yan po ang narapat. Worship o true worship gives us the desire to be an obedient. Isa sa batayan kung bakit marami ang nagpapatuloy na sumusunod, nagsisimba, nagsasabuhay sa mga salita ng Diyos. Ang sign pala nito ay ito yung mga taong mayroong tunay na pagsamba sa Diyos. So, gawin natin anuman ang ipinapagawa sa atin ng Diyos. Tinawag tayo ng Diyos hindi upang maligtas lamang, tinawag tayo ng Diyos hindi upang magkamit ng gantimpala o mga pagpapala, kundi ang nais din ng Diyos. Gawin din natin o gumawa din tayo kung ano ang Kanyang ipinag-uutos. Ang nahihirapang sumunod sa Diyos ay yung ayaw magpasakop sa Diyos. So, kanina may binanggit ako, kaya may mga tao, may mga mananampalataya na nahirapang sumunod sa Diyos dahil ayaw nilang sumunod sa Diyos. Kaya, ang mga nahirapang sumunod sa Diyos, ayaw kasing magpasakop sa Diyos. So kung magpasakop lamang tayo sa Diyos, bahagi nating pagkakaroon ng tunay na pagsamba, tunay na paglilingkod, tunay na pagmamahal, hindi tayo mahirapang sumunod sa Diyos. Kaya mga kapatid, nais kong awitin natin sa gabing ito ang awiting nagpapahayag ng pag-ibig natin sa Diyos. Nawa, patawarin tayo ng Diyos kung meron tayong mga pagkukulang sa ating tunay at totoong pagsamba na hinahanap ng Diyos sa atin. Iniihingi po natin ito ng tawad, pagsisihan natin, kung marami man tayong mga pagkukulang at hindi man tayo sincere
sa ating paglilingkod, pagsunod at pananampalataya sa Panginoon. Kumpisal po natin ito sa Diyos, hindi sa tao. Ihingi ng tawad. At pag naihingi na ito ng tawad, huwag mo nang balikan ang malabnaw na pananampalataya mo sa Diyos. Dapat masumpungan ng Diyos na tunay na sumasamba ka sa Diyos, sa Espiritu at katotohanan. So ang awiting I Love You Lord ay nagpapadama ng pagmamahal natin sa Diyos, na kailangang bigyan natin ng kaganapan sa ating buhay. Samahan mo po ako, samahan niyo po ako sa pagkantang ito bilang pagpapadama ng ating pag-ibig, tunay na pagmamahal, tunay na pagsamba natin sa Panginoon. Hallelujah. I love you, Lord, and I lift my voice. Taas po natin ating mga kamay. You worship you, oh my soul, rejoice, my King, Amen, Lord, and in what you hear, let it be a sweet, sweet sound in your ear. Minsan pa, I love you, Lord. I love you, Lord. Amen, Lord. And I lift my voice to honor you, oh my soul. Rejoice, my King, and in what you hear, let it be a sweet, sweet sound in your ear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Amen, Lord. Purihin ka, Panginoon. Nawa, O Diyos, masumpungan mo kami na tunay na may mataas na pagsamba sa iyo na hinahanap mo, Diyos, ang sumamba kami sa iyo sa Espiritu at katotohanan, Panginoon. Kaya Lord, pagpalain mo ang bawat isa sa amin, kaming lahat, ang mga sumasamba sa iyo, Panginoon. At kung meron ka mang nakita, O Diyos, na tunay, Panginoon, na hindi sumasamba ng tunay sa iyo sa Espiritu at katotohanan, hinihingi po namin ito ng tawad, O Diyos. Patawarin mo po kami bilang mga iglesia, O Diyos. At magawa-nawa namin ang mga pagkulang ito, O Diyos, upang maibalik namin at magantihan ka namin, Panginoon, ng katapatan, O Diyos, sa paglilingkod namin sa iyo, Panginoon. Upang sa gayon, O Diyos,
Salugdan mo kami, dumaloy ang masaganang pag-iingat, pagliligtas at pagpapagaling mo, maging ang pagpapala mo, Panginoon, sa buhay namin. Hallelujah. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan naman. Hallelujah. Muli, O Diyos, masumpungan mo nawa kami, Panginoon, na sumasamba sa Espiritu at katotohanan, Panginoon. Hallelujah. 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 Pinupuri ka namin at pinapasalamatan naman sa gabi ito o sa umagang ito, Diyos. Hallelujah. Sa iyo ang aming parangal, sa iyo ang aming papuri, sa iyo ang aming katapatan sa pagsambat paglilingkod sa iyo. Ito ang aming panalangin sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. God bless you. God bless you. Pagpalang umaga po sa ating lahat. Ngayon po tayo ay dadako na sa pagbibigay. At bago po tayo dumako sa pananalangin, hayaan niyo pong basahin ko sa inyo ang Mark chapter 12 verse 41 to 42. Sabi po dito, naupo si Jesus sa tapat ng hulugan ng mga kaloob sa templo at pinagmasdan ng mga naghuhulog ng salapi. Nagpansin niyang maraming mayayaman ang naguhulog ng malaking halaga. Lumapit naman ng isang biyudang dukha at naghulog ng 2 salaping tanso. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, "Sinasabi ko sa inyo, ang hinihandog ng biyudang iyon ay higit na marami kaysa sa hinulog nilang lahat. Sapagkat ang lahat ay nagkaloob ng bahagi lamang ng kanilang kayamanan. Ngunit ang ibinigay ng babaeng iyon, bagamat siya'y dukha, ay ang buo niyang ikinabubuhay." So, purihin ang salita ng Panginoon. Ang mga talata na to ay, kung titignan po natin, ay gamit na gamit once na dadako tayo sa pagbibigay. At ang madalas na interpretation po dito is, nagbigay tayo ayon sa nilalaman ng ating mga puso. Pero kung babasahin po natin mabuti yung talata na to, meron po tayong makikita na 2 klase ng tao. Una, yung mayayaman na nagbigay ng malaking halaga. At pangalawa, yung dukhang byuda na nagbigay lamang ng 2 pirasong tanso. Kung babasihan natin yung halaga ng ibinigay ng 2 klaseng mga tao na ito, talagang mas malaki ang binigay ng mayayaman at napakaliit ang binigay ng byuda. Ngunit masasabi po natin dito, sinabi ng Panginoong Hesus sa Mark 12:43, sabi niya sa kanyang mga alagad, "Ang inihandog ng byudang iyon ay higit na malaki kaysa sa hinulog nilang lahat." Bakit po? Sapagkat ang lahat ay nagkaloob ng bahagi lamang ng kanilang kayamanan. Kung naalala po natin, sa Old Testament, meron pong kautusan ang Diyos na magbigay tayo. Ibigay natin yung 10% ng ating mga kinabubuhay. Ngunit, ang binigay ng babaeng iyon, bagamat siya'y dukha, ay ang buo niyang ikinabubuhay. Hindi sinasabi ng Panginoon dito na walang kwenta po ang binigay ng mayaman. Dahil sabi niya dito sa 43, "Sinasabi ko sa inyo, ang inihandog ng biyudang iyon ay higit." Ibig sabihin, higit mas marami. Okay po yung binigay ng mayaman, pero mas higit na marami ang binigay ng byuda. Bakit po? Kung tatayo tayo sa katayuan ng isang byuda, ang 2 pirasong tanso na hawak niya ay ang kanyang buhay. Yun ang natitira sa kanya. Ang pinakita ng byuda na ito, nagbigay siya hindi ayon sa puso niya o bukal sa puso niya na ating pagkakaunawa. Nagbigay siya ayon sa pag-ibig sa Panginoon. Pinakita niya dito kung gaano kalaki ang pagmamahal niya sa Diyos, gaano kalaki ang tiwala niya sa Panginoon, gaano kalaki ang pananampalataya niya sa Diyos na hindi siya pababayaan.
Mga kapatid, sa pagbibigay, magbigay tayo ayon sa pag-ibig natin. Sa pag-ibig natin sa Diyos, hindi sa ayon sa nararamdaman ng ating mga puso. At pag nagbigay po tayo, madalas po kasi, ang ini-insist natin, pagpapalain tayo ng Diyos. Mga kapatid, pinagpapala po tayo ng Panginoon. Once na tayo po ay magbigay tayo dahil ito'y nararapat para sa Panginoon. Lord, magbibigay ako kasi nararapat kitang sambahin. Nararapat ibalik ang nararapat para sa iyo. Hindi magbigay tayo dahil alam ko pagpapalain mo naman ako. That's why sometimes, tayo mga Kristiyano nagiging result conscious. Sabi nga po ng isang pastor namin, lagi natin iniisip ano bang magiging result ng ginagawa ko o ng pagbibigay ko. Mga kapatid, magbigay tayo dahil ito'y ating responsibilidad bilang isang anak ng Diyos. At magbigay tayo ayon sa pagmamahal natin, sa pag-ibig natin para sa Panginoon. Dito nasusukat ang ating pananampalataya, dito nasusukat ang ating pag-ibig, ang ating pagtitiwala at ang ating paniniwala sa Panginoon. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos, pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, dinadakila ka namin, Panginoon. Ito'y hindi lang dahil sa katapatan mo, hindi lang dahil sa pag-provide ng mga pangangailangan namin, Panginoon. Kundi, O Diyos, pinupuri ka namin, sinasamba ka namin dahil karapat dapat kang purihin at karapat dapat kang sambahin. Panginoon, ngayon dadako po kami sa pagbibigay. Tulungan kami ng banal mo Espiritu, Panginoon, na ibigay ang nararapat na para sa iyo, Panginoon. Bigyan mo kami ng puso na ibigay ito ng buong kagalakan, buong kapayapaan, at buong punong-puno ng pagmamahal, Panginoon. Sa pamamagitan nito, O Diyos, maparamdam namin sa iyo kung gaano ka namin kamahal. Mapakita namin, Panginoon, kung gaano kami nagtitiwala, Panginoon, sa iyo. Kung gaano kalaki ang pananampalataya namin, hindi mo kami pababayaan. Dahil ikaw ay nag-iisang Diyos na buhay, na tanging namin pupurihin. Isang Diyos na kontrolado lahat ng bagay. Isang Diyos na napakaganda ng plano para sa amin, Panginoon. Kaya, O Diyos, tinataas ko po sa iyo ang puso ng mga kapatid ko ito, Panginoon. Lord, haplusin mo aming mga puso. Bigyan mo kami ng pusong tapat at ibigay ang nararapat para sa iyo, Panginoon. Upang ito ay, Lord, magamit pa sa iyong kaharian at magamit pang mapakilala ka sa mundo na ito, O Diyos. Lord, pagpalain mo po ang mga magbibigay sa oras na ito, Panginoon. Ikaw higit ang nakakita ng kanilang mga puso. Kaya, O Diyos, ikaw pong magbigay na nararapat na papuri, ay nararapat na blessing, at maibigay namin na nararapat na papuri para sa iyo. At sa mga hindi makapagbigay, Panginoon, patuloy mo tulungan sila ng banal mo Espiritu na magkaroon ng pusong tapat, Panginoon. Na yung mga maliliit na meron sila na tingin nila maliit, Panginoon, Lord, bigyan mo sila, i-open mo kanilang mga isipan, spiritual na isipan, Panginoon, na iyan ay galing din sa iyo, na nararapat na ibalik ang nararapat para sa iyo, Panginoon. Bigyan mo sila ng malalim pang pananampalataya, tulungan sila ng banal mo Espiritu, Panginoon, upang ibigay yung pananampalataya na, Lord, pag ibinalik namin ito, alam namin na hindi mo kami pababayaan. Patuloy na patatagin ang paniniwala at lawakan pa ang pag-uunawa sa iyo, Panginoon. Kaya, O Diyos, sa mga hindi makapagbigay ngayon, tinataas ko po ang puso nila. Patuloy mong moldehin at patuloy kaming magkaroon ng pusong tapat na maibalik ang nararapat para sa iyo. Panginoon, yung malilikom namin, Panginoon, ng mga salapi, Panginoon, gamitin mo to para sa laki ng iyong kaharian at gamitin mo po ito lalo, Panginoon, pa mapakilala ka namin sa mundo na ito. Pupurihin ka namin, Panginoon, saasambahin namin ka namin, O Diyos. Maraming salamat. Hallelujah. Ito po ay tinataas namin sa dakilang pangalan na aming Panginoong Hesus. Amen.
Mga kapatid, bago ako magwakas sa pananalangin, panalangin natin na sa unang linggo ng September ay magkaroon na tayo ng face-to-face worship service. Mayroon po kasi akong nabasa na sa sitwasyon natin ngayon, mula September 1 hanggang September 7 ay MECQ tayo. So ibig sabihin, medyo lumuwag at pwede na tayong magkaroon ng face-to-face worship service, bagamat limitado lamang ito. At nawa, hindi natin alam after ng 7 kung ano ang magiging category ng ating lockdown. Kaya nawa sa unang linggo ng September ay magkaroon po tayo ng face-to-face worship service, kasi gusto ko ng ating first Sunday every month na eating fellowship, banding ay maisa katuparan natin sa linggo ng unang linggo ng September. Kaya pag-pray po natin ito, at ganun din naman pag-pray din po natin ang mga kapatid natin na may karamdaman upang sila man ay makatanggap ng lubusan na pagpapagaling nating Panginoon Jesus, upang sila ay malayang makasambat, makapaglingkod, makasama natin sila sa panambahan. Hallelujah. Sige po, manalangin po tayo. Minsan pa, aming Amang Banal sa langit, nagpapasalamat kami sa mga salita mo, Diyos. Patuloy kaming nangangandong sa kapangyarihan at kilos ng Espiritu Santo, na siyang ibinigay mo upang siyang maging dakilang guro sa amin, na higit na makapagbibigay ng kaalaman at makadagdag ng mga katuruan na kulang sa aming mga natututunan. Kaya o Diyos, sa gabing ito o sa araw na ito, Panginoon, nagpupuri po kami, tagpapasalamat, Panginoon, sa pagsama ng Espiritu Santo at sa pagbibigay sa amin ng kaunawan upang maintindihan namin yung mga salita. At ang dapat namin gawin ay isabuhay namin ito, Diyos, bilang pagsunod upang masumpungan mo kami na meron kaming tunay na pagsamba sa iyo, tunay na pananampalataya sa iyo, Panginoon. Kaya Diyos, sa mga sandaling ito, tinatas din po namin sa inyo ang mga kapatiran na may karamdaman, Panginoon, na hinihingi namin ang iyong pag-abot sa kanila, Panginoon. Alam ko, hindi maiksi ang iyong kamay, hindi o walang malayo sa iyo, Diyos. Kaya mong abutin, Panginoon. Kung kaya, tinatas po namin sa inyo, O Diyos, sina Brother Luloy, Sister Liti, ang pamilya ni Sister Janet Gakula, ang anak ni Sister Erma, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Panginoon, inihingi po namin ang iyong kahabagan, ang iyong pagpapagaling, O Diyos, sa mga kapatid namin ito, Panginoon. At ang lubusang kagalingan ni Brother Arnold, O Diyos, upang minsan pang magkasama-sama kami sa pagsamba sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Maging ang anak o ang pamangkin ni Maris, Panginoon, na mayroong lagnat, O Diyos, pagpalain mo po sa pamamagitan ng pagpapagaling mo sa kanila, O Diyos. Kaya salamat po ng maraming marami, O Diyos, at sa aming paghiwa-hiwalay, sa aming pagwawakas, sa aming pagsamba sa iyo. Maghari lagi ang pag-iibigan bilang magkakapatid, pagmamahalan, pagtutulungan, O Diyos. Hallelujah, upang makita mo na naghahari sa aming puso ang pag-ibig ng Diyos Ama.
maging ang pagliligtas ng aming Panginoong Sus at pakikipisan ng Espiritu Santo. Kaya salamat po Diyos, salamat Panginoong Sus, salamat aming Amang Banal sa langit. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan namin. Maging ang mga pangangailangan namin ay wag mo po kaming pababayaan. Maging ang mga nakatakdang mangibang bansa upang magtrabaho, bigyan mo po sila ng katagumpayan, Panginoon. Kaya salamat po Diyos sa araw na ito. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin. Dahil mahal ka namin. Ito ang aming panalangin. Sa tanging pangalan ng ating tagapagligtas at ating Panginoong Jesucristo. Ang lahat ay magsabi ng amin. Amen. Bye-bye, mag-ingat po kayo sa inyong mga tahanan, kumain ng maayos, mag-take ng vitamins, at laging manalangin. Kung wala namang mahalagang lakad, hanggat maaari, manatili na lamang po sa ating mga tahanan dahil ang panahon ngayon ay mapanganib. So, salamat po muli. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoong Diyos. Bye-bye! Come on, lift up a shout of praise tonight!